woke up feeling grateful, thankful, everything that I prayed for came so. I be feeling so grateful, got me feeling so grateful. Yeah, I woke up feeling grateful, thankful, everything that I prayed for came so. I be feeling so grateful. Name po is Crystal Jam Untohan. So, ang testimony ko po, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 4. So, 4 na sakit sa isang katawan. So, ganun siya. So, una po sa lahat, pregnant po ako nung panahon yun. So, as pregnant, pili lang di ba yung mga naiinom. So, unang sakit, unang sakit, 3 agad. Unang kidney stone, 5 cm kailangan ng operahan. Tapos kasabay nun, hepatitis B. Hindi pong naninilaw yung mata. Tapos nun, acidic pa ako nun. Ganun siya mga mes. Kapag acidic kasi, pag matutulog ka, mararamdaman mo yung acid sa lalamunan. Tapos hindi ka makakatulog. Ganun siya. Iintayin mong bumaba yung acid bago ka makatulog. So, 3 agad. So, na-trigger lang yun nung So, di natin akalain pala, no? Pag malala na, bigla na lang siyang aandar. No, yung tiwakala mo, healthy ka, pero hindi pala. So, nangyari nun, kaya lang po na-trigger is sa kidney stone. Yung kidney stone ko, yung kidney stone ko po, umanda siya, masakit na yung tagiliran sa likod. So, ganyan siya. So, akala ko lamig. Kasi di ba pag may lamig, magpapahilot ka na lang. So, nagpahilot na ako, ayaw masakit, ayaw matanggal. Kumbaga, ngayon sasakit, mamaya after 10 minutes sasakit ulit. Tapos, hanggang sa mayat-maya na yung sakit, hindi na ako makatulog. Madaling araw yun. So, sabi ko sa husband ko, tara na, hindi ko na kaya. Tapos, sino dito yung namamahalan pa sa barley? Di ba? Kasi di ba? Member. Sino yung member dito? Namamahalan pa sa 500 pesos. No? Di ba? So, ako kasi yung mindset ko before, ay 500, gagastusin ko na lang pang grocery. Ganon yung mindset ko. Ganon. So, hindi mo kakatipid sa sarili. Ayun, nagpadala po tayo sa ospital kasi hindi na natin kaya yung sakit. So, ayun, yung 500 nakakatipid sa barley, naging 5K. Pang-copper. Bakit? Kasi laboratory pa lang, makita lang yung mo, di ba? Yung condition, 5K agad. Di ba? Anong gusto mo? Yung 500 na barley or yung 5K sa hospital? Di ba? Doon na tayo sa barley. So, nagastusan muna tayong 5K. So, after ng 5K, sabi ng doktor, may kidney stone ka, kailangan mo operahan, balik ka 1 month. No, tapos hepatitis, the same time, acidic. So, ako yung di ba nagko-compute agad, anong mas mahal? Opera or barley? Ganon. So, nangyari, nung na-compute ka na sa mind, punta ka muna kay Mentor Mark, bili ka ng barley, 2 box. Ganon. So, nung pamili na yun ng barley, ginawa natin 3 sachet, 1 glass ininom ko before lunch, tapos 3 sachet before evening bago matulog. Kinabukasan, sabi nung pinsan ko na nagdala sa akin sa ospital, parang umarte ka lang. Ganon. Kasi sila yung nagdala sa akin, kumbaga, pale na yung itsura ko, naninilaw yung mata ko, then yung pala 6 sachet lang ng barley. No? Okay na? So, ayun nga guys. And then, hindi pa po doon tatapos. Diba? Ayan. So, sino pa din yung namamahalan sa 500 na barley? Diba? So, ayan. After, ganun kasi yung mindset ko before. No? After okay na. Hindi ko nilalagay sa lifestyle yung barley. So, until one day ulit, nagkaroon tayo bukol sa ilalim ng baba. Banda dito sa ilalim. So, ayun siya. Pinatagal ko din 1 month, kakatipid. Diba? Tapos, after 1 month, masakit na siya. No?
Aside sa isang bukol, nagkaroon pa ng maliit na bukol na katabi. Tapos pag kakapain naman, sakit. Ganon. So good thing, ayun nga ulit, punta tayo mentor Mark. Bili ka ng barley. So ayun nga, so bumili ulit ng barley yung asawa ko. Good thing guys, for sachet, wala na agad yung bukol. Tapos continuous na po hanggang sa mawala. Then, previously, yung mga natutulungan natin sa bukol, close din na, mag-barley ka na, kumbaga inaano ko na sila, mag-barley ka na, kasi nagkabukol ako before. Pati yung mga member na nagkabukol, ganun daw kaganda kasi kada daw sila may bukol, barley lang daw yung naka-health. Uminom din siya ng barley dati. Yung sa kanila, by the pound, by the kilo, ganyan. Kasi mas mura, di ba? Pero yung problema, pag na-contaminated yung spoon or basa yung spoon na hindi mo namalayan, so pag gano'n mo, anything that has moist, magkakabacteria niya. So, mas safe po yung sa atin. Kasi, isang open, isang timpla. So, yung contamination, contamination is real. May friend talaga ako sabi niya, ay maganda yun sa iyo nakasashe kasi sa kanya talaga ganun. So, nag-develop ng moods, talagang kasi, syempre, minsan nagkakwento ka lang, kumukuha-kuha ka. So, dapat, careful ka talaga. Sobrang careful ka kapag nangyayari. Kaya ito, kahit ibulsa mo, yung ibulsa mo, bigyan, kaya din. Ngayon, bakit ka nga ba nagka-interest sa barley? Dahil lang sa yun nga sinabi ni Mariel na maraming benefits, dahil maraming sakit na hindi ito gamot, pero makakatulong. So, nagka-interest ako dahil meron akong problema sa aking right legs. May arthritis ako. And sabi nung doktor ko, ang cartilage ko is pudpud ng masyado because of my age at saka overuse masyado. So, ang sabi ko, bakit hindi ko siya itry? Ngayon, the following day, nagbukas uli ako ng Facebook. Nakita ko si Aline sa isa kong kakilala na Pilipina dahil meron silang pijama party na nagpo-promote din siya ng barley. So, ang ginawa ko, sabi ko, siguro dun siya matutulog. The following day, Sunday, ako nag-message sa kanya na kung pwedeng maka-order ng 3 box ng barley. After few minutes, hindi naman siya sumagot. She called me up and then sabi niya na hindi ko i-mail dahil sabi ko nga, tiyak na busy siya dahilan sa nagwo-work nga siya. So sabi ko, email mo na lang. Sabi niya, hindi. Gusto ko rin kitang makilala ng personal at pupuntahan kita. So, October 26, last year, dinala... 2 weeks pa lang kasi ako umiinom ito. Kasi, yung nakita kong, yung pamangkin ko pala halos ang nag-ano nito, sabi ko, why not? Hindi ko i-try. At tinry ko nga, sa 2 weeks kong pag-inom nito, pero dati na ako nag-ano noon, hindi nga lang talagang I'm amazing barley. Ito ang talagang na-try ko na talagang tumalab sa katawan ko. Ang una ko naramdaman sa 2 weeks ngayon na bago kong pag-inom ulit, yung mata ko kasi, sabi ko yung salamin, bakit parang nababago yung grado? Parang hindi ko naisip na nagbabarli ako, nabaral sa loob ko. Bakit parang lumalabo? Sabi ko ganon. Tapos sabi nung kapatid ko, ba't hindi ka ulit magpatingin sa ano? Then pumunta yung isang anak ko. Sabi ko, anak, please, schedule mo ulit out sa ano mo. Yung palang mata ko, unti-unti bumabalik sa normal. Hindi na sa ganun kataas. So, siguro, inisip ko sa barley nagmula. Saka isa pa nga, hindi ako laging, yun nga, katulad sinabi ng kapatid ko, parang matagal kang magutom. Oo, totoo yun. Oo. At saka yung nararamdaman kong palaging, kumisan, di ba, ganun naman, kung umiidad ako, hindi ko iniisip na, ba't kaya ganito yung pag-ihi ko, kumisan parang mahina, kumisan malakas. Dati yun? Oo, dati yun, before. Ngayon na nagtitake na ako ng barley, naramdaman ko, aba, parang umihi ako, parang buhos na, yung talagang normal na, as in, katulad ng dati. Kaya sabi ko, talagang mahusay pala talaga ang barley. Tapos sabi nga nung anak ko, dahil pare-pares kami umiinom, Nay, sige nga, itatry ko yan.
ininom niya, si Cindy. Tapos sabi niya, alam mo na, ang dumi ko palagi kasi lusaw eh. Pero mula nung nag-take ako ng barley, sabi niya, ano na, buo na siya, sabi nga gano'n. Talaga pa ang galing ng barley. De ngayon, yung ate ko, sabi ko, ate naman ko ba araw-araw dumudumi? Sabi niya, hindi nga twice a week lang, taon na yun, ang tagal-tagal na, sabi niya. Ba't hindi mo itry mag-barley? Sabi ko gano'n, subukan mo din. Mahihiyain yun ayaw niya. Ngayon, sinubok niya rin. Baka sakali, sabi niya, dahil yun yan, sa makalumang uso. Nag-barley din siya. Nung matikman niya mag-barley, sabi niya, ano, resulta sa'yo, 1 week ka nang nagbabarley. Oo nga, parang mas okay, dahil parang lumimit na yung pagdumi niya. So, ibig sabihin, talagang mahusay ang barley. So, ano bang naramdaman niya bukod doon sa pagdudumi niya? Ayun nga, yung parang, kumisan daw, lagi siyang nanlalambot. Oo. Kumisan, siyempre, talagang gano'n siguro ako tumatanda. Kagagaling lang niyang nabyuda, nalulungkot siya, gano'n. Ngayon, sabi niya, parang, kumbaga, ang pakiramdam niya, parang bumabalik siya sa normal na hindi na siya masyadong yung nalulungkot, yung parang medyo nagiging healthy ng koto, o nabawasan yung stress niya. Kasi kako, ang number yung nagpapaano sa atin stress. So, pag nag-check pala tayo nito, malaki na itutulong sa katawan. Yung lahat ng nararamdaman mong hindi dapat nararamdaman, o mo umiidad ka na iniisip mo talagang ganun lang pag matanda na, hindi pala. So, ibig sabihin, ang bali, nakatutulong talaga. Kaya sabi ko nga, sa kay Mario, kay Amang, sabi ko mag-uwi ka ng barley, itry mo lang. Pag nakapag-try ka na, naubos mo na itong isang box, sabihin mo sa akin kung ano resulta. So kung ikaw na mismo magte-testimony sa akin na ganun nga. So pag talagang buong pamilya natin nag-take, pagkatapos ka ako hindi naman approve, so hindi ko ilalakad ng barley. Anin ko naman ng pera kung nakakasama sa kapwa ko. So sabi ko, ako naman hindi totoong mahirap, hindi naman ako mayaman. Pero sabi ko, interesado ako mag-barley kasi marami akong naging benefits na nararamdamang okay. Kaya sabi ko, why not na hindi ko i-share sa kapwa ko para makatulong din ako. Kaya ngayon nga, andito ako, sabi ko kay Mario, magtawag ka ng mga kaklose mo doon. I-present natin ang barley. Baka makatulong. Saka hindi lang naman sa health. Tulong na sa katawan, tulong pa sa bulsan, di ba? Wala na nga akong trabaho dahil matanda na ako. Sabi ko, why not na? Hindi ko i-try para kumita pa ako ng may additional income ako kahit nasa bahay lang ako. Ilang taon na po, mahal? 74. Wow. Sabi nga ng mga konsyal sa lugar namin, yan pala sikreto mo, kaya bumabata ka. Parang hindi ka 74. Sabi ko, kahit binobola niyo ako, okay, thank you pa rin sa akin. Pero yung ako dahil sa barley, sabi ko. Nung nakita tayo sa orchard, ganito ba ako noon? Mas blooming ako ngayon, di ba? Sa ilog ka siguro? Hindi ba ako sa barley? Sa barley ako